والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Bahagi sa mga sandaling oras na ito, isang hadith mula sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa pagbulat ni Abdullah ibn Amir, isinalaysay ni Imam Bukhari at mababasa natin ang hadith na ito sa Sahih Bukhari sa page 100. So, itong status ng hadith, siya ay hadith sahih, authentic hadith. Ano yung hadith? So, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm, fadallu fa'adallu. So, itong hadith na ito, sinabihan tayo ni Propeta Muhammad sinabihan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, iangat niya o di kaya alisin niya o tanggalin ang kaalaman mula sa mga tao sa pamamagitan ng pagtanggal ito at burahin ito sa mga puso ng mga ulama. So, yung hadith, hindi agad-agad tatanggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman mula sa mga puso ng ating mga ulama. Ngunit, alisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman sa pagkamatay ng mga ulama, sa pamamagitan ng kamatayan ng mga ulama o di kaya pagkawala ng mga ulama. So yun. So, mawawala lamang ang kaalaman pag namatay ang isang alim, isang ustad, sa isang community. So saan kasi mawawala yung kaalaman? Sa pagkawala ng mga ulama. So, mawawala ang kaalaman hanggang sa wala ng papalit sa kanila. So, kung wala ng papalit, total, mawawala na yung kaalaman. Diba? Dito sa ating community, komunidad, sa ating barangay, sa ating lungsod. So, kung nawala ang ating mga ustad, ang ating mga imam dito, tapos walang papalit sa kanila, yan, mawawala na yung kaalaman sa lugar na to. So, ganun po yan ang ibig sabihin ng hadith. So, tuwing mawawala ang mga ulama, kasabay din nito ang pagkawala ng kaalaman. So, ganun kahalaga, ganun yung antas ng mga ulama sa pananampalataya nito. So, yung pagkawala niya, sasama na mawawala ang kaalaman sa ating pananampalataya. Kaya, ingatan, pahalagahan natin ang ating mga ulama, ang ating mga ustad. So, suportahan natin sila sa kanilang pagtuturo, sa kanilang pagdadawa, upang sa ganon na kapag sila'y nawala, ay papalit sa kanila. Ganun yun. Alhamdulillah, dito sa ating masjid, Masjid Ahmad, na nakikita natin ang ating admin, ang ating mga jamaah dito, sila ay suportado pagdating sa pag-aaral ng Islam. Dito may regular class tayo dito. So, alhamdulillah, nandyan kayo, sumusuporta sa activity na. Hanggang sa wala nang ititira ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang alim, o mamatay na ang mga tunay ng mga ulama, yung mga tunay ng ulama, tinutukoy dito. Kasi maraming ulama. At sa usaping ulama, maalam, nakapag-aral ng Arabic, ng Quran, marami. Pero
sa kanila ang tunay. So, ang binabanggit dito sa hadith, dito sa hadith, yung mga tunay na ulama, yung nasa tamang akida. Nasa tamang akida. So, dahil dyan, susunod ang mga juhala, yung mga taong mangmang. Mangimasok na sila sa hinggil sa kaalaman sa pananampalatayang ito. Napasok na sila, mangimasok na sila. Yung mga tao ito na walang tunay na kaalaman sa ating pananampalataya. Na kung saan hindi sila karapat-dapat dito. Magtuturo na sila, magkukuba na sila, magdadaawa na, lalo-lalo na magbibigay na sila ng fatwa. Allah musta'an. At kilalanin na sila ng mga tao. Itong mga tao ito, mga juhala na. So kilalanin na sila ng mga tao, tangkilikin na sila. Ituring na silang mga ulama. Ulama na rin, kabilang sa mga ulama. At hinihan na sila ng mga fatwa. Tatanungin na sila. At sila ay sasagot din. Na wala silang sapat na kaalaman. Itong mga taong ito. So, mahalal nila na yung haram, yung haram maging halal na sa pag nagbigay sila ng fatwa. Halimbawa, sa music, di ba? So, magbibigay na sila ng fatwa. Ang hatol ng music ay halal na. So, itong mga taong ito. Di ba? So, delikado. Delikado yung pagkawalan ng mga tunay ng mga ulama at kapalit itong mga taong ito, mga juhala na ito. So, yan, magbibigay na sila ng fatwa. Na yung haram maging halal na para sa kanila. Tapos yung haram magiging yung halal magiging haram, baliktad. So magbibigay na sila ng fatwa sa usaping sa ating pananampalataya. Subhanallah. So mailigaw nila na ang kanilang mga sarili at kasamang mailigaw din nila ang mga followers nila. Takin mo. Hindi lang silang maliligaw, itong mga nagbibigay ng fatwa. Pati yung mga followers nila na tumatangkilik sa kanila, yung kumilala sa kanila. So, maliligaw na kasama nila. Dahil sa pagbibigyan nila ng maling kaalaman sa ating pananampalataya. So, yan nila na tayo magpapupunta sa kahit may mga karapat dapat pagkunan ng kaalaman mo, wala na silang pakialam ang mga followers nila. Wala na. Bagkus, binabatikos pa nila yung mga tunay na ulama yung mga tunay na ustad. Diba? Na kung saan natatama ng kanilang pagkakamali. So, bilang malasakit sa kanila. Pero hindi na, wala na silang pakialam, wala na silang pagpapahalaga sa mga ulama, sa mga ustad, na nagbibigay sa kanila ng tamang kaalaman sa ating pananampalataya. So sa halin na ito ay mag-encourage sa pagsaliksik ng kaalaman at pagpapahalaga nito. At ito rin ay babala na sa gawin pamantayan ng pagkukunan ng kaalaman ay ang mga juhala. Ingat tayo mga kapatid. Dapat tayo ay mag-ingat tayo doon tayo sa mga ulama, sa mga ustad na nasa tamang, lalo na sa tamang akida, sa tamang manhaj. Doon tayo kumuha ng kaalaman. At ito rin ang pari sa atin ni Sheikh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Inna hadha al-'ilm din tanduru aman ta'khudhu dinakum. So itong kaalaman na ito yung pananampalataya ninyo. Ito yung magiging pananampalataya ninyo. Kung anong nakuha mo, nasagap mong kaalaman, yun ang magiging pananampalataya. Yun ay magiging pamantayan mo, panuntunan mo, sa pagsasabuhay mo ng iyong pagiging Muslim. So kung ano yung nakuha mong kaalaman. Kaya sabi ni Sheikh Muhammad bin Sirin, panduru aman. So, usisain ninyo. Huwag pinakukuha ang inyong mga kaalaman pagdating sa inyong pananampalataya. Kaya ingat tayo. So, ang kaalaman ay siyang kaayusan ng lipunan
kaayusan, ang kaalaman. Ito yung kahalagan kung bakit tayo mag-aaral. Bakit natin pinag-aaral ng ating pananampalataya? Sapagkat dito nakasalalay yung kaayusan. Dito, sa kaalaman na ito, ang kaayusan, nakasalalay ang kaayusan ng komunidad. Kung wala nang kaalaman, wala nang mahusgan na nagtuturo. Halimbawa dito sa ating community, wala na. Ligaw ng mga tao. Ligaw ng mga jamaah ng masjid. Ligaw na mga kamustahan, wala na nagtuturo. Kung wala nang kaalaman dyan, nagpapalaganap ng kaalaman, wala na. So sila'y makikinsala, itong mga taong na nakatira dito. So nakasalalay ng pagkaayusan sa kaalaman. So sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَنَا خِرَابُ الْعَالَمِ إِلَّا بِالْجَهَلِ وَلَا عِمَارَتُهُ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَإِذَا دَهَرَ الْعِلْمُ في بلد أو محلة قل الشهر لأهلها وإذا خفي العلم ذاك دهر الشر والفساد ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. So, sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sa kitab I'lamul Muwaqqi'in, hindi ang kapinsalaan ng sanlibutan o ng lugar, kundi ang kamangmangan. Hindi yung kapinsalaan. Sa isang komunidad, sa isang lugar, ang kapinsalaan ay ang kamangmangan because of ignorance. So dahil sa kawalan ng kaalaman at hindi ito maitatag ng maayos maliban sa kaalaman. So walang kaayusan maliban dito sa kaalaman. Kaalaman ng bakit nandito tayo? Kasi tayo ay naniniwala na maayusan na nakasalalay dito sa kaalaman. Kapag lumitaw ang kaalaman sa isang bansa o lugar, kakaunti ang kasamaan sa mga taong naninirahan dito. Tingnan ninyo yung mga lugar na kung saan nangingibabaw ang kaalaman. Yeah? Alhamdulillah, dito sa atin, dahil nangingibabaw ang kaalaman dito, alhamdulillah, yung mga jamaah natin, malayo sila sa paggawa ng ang paglabag sa ating pananampalataya. Kaya ipagpatuloy natin ang pag-aaral dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yung mga usad natin katulad ni na Sheikh Yahya, na Sheikh Hamzah Duran, so kapag sila na nagbabakasyon sa atin, so samantalahin natin yung pagkakataon, magsaliksik mula sa kanila ang kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Kung nakaraan, so gagawin tayo ng muhadara dito, so si Sheikh Yahya nag-lecture sa atin, so marami tayong natutunan sa kanya. So samantalahin natin yung mga pagkakataon habang sila yung nandito sa atin. So magtulungan tayo upang mairaos natin yung ganitong programa para patungkol sa pagsaliksik ng kaalaman. So kapag naikubli naman ang kaalaman, naitago, wala na yung kaalaman sa isang lugar, dito nakakalat ang kasamaan ng nagkapinsalaan. Sino man hindi nakakaintindi nito, so hindi na naintindihan kung ano yung makapinsala, ano yung kaayusan. So siya ay kabilang sa sino man hindi magpapaloob ni Allah sa kanya ang nur, ang liwanag. So yun, walang liwanag sa isang lugar na yan, sa isang community na yan. So kung hindi nabatid kung anong kaayusan, anong makakapinsala sa isang lugar. Yan sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. So ano yung tinutukoy na kaalaman dito? Na kung saan kaayusan ng komunidad at lipunan. So sinabi din ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, so aslus salah at-tawhid wal-iman wa aslul fasadi ash-shirk wal-kufr. So sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ang kaayusan o ang panimula. Ang panimula ng kaayusan ay ang tauhid at iman. Ibig sabihin, ang tamang akida. So, yun ang pangunahin ng kaalaman
na sinasabi natin dito, na ilaman natin ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya. Yun ang pangunahing kaalaman, na kung saan na maging kaayusan natin, ng individual, ng bawat isa, ng pangkalahatan, o ng komunidad o lipunan. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, aslul salahi at-tauhid wal iman, wa aslul fasadi, at ang panimula naman ng kapinsalaan, sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, asyirk wal kufr. Ito yung shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito magsisimula ang kapinsalaan, ang kaguluhan, ang pagkabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalat ng kasamaan. Magsisimula dito sa shirk. Hindi yung tao. Sino ba yung gumagawa ng shirk, ng kaguluhan, ng mga kapinsalaan sa mundo nito? Mga nagsishirk. So dahil sa shirk, sa gawain shirk, wal kufur, so dito nagsisimula. So nagsisimula ang kaayusan sa tauhid wal iman, sa tamang akida. So kung babalikan natin ang talambuhay sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya ang kanyang mga sahaba. So anong naging kaayusan nila? So, dahil sa akida. So kaya naging maayos yung pamumuhay nila sa panahon nila. Yung tatlong henerasyon na yun. So dahil sa tamang akida, so naging maayos ang pamumuhay nila. Lalo na sa kanilang pananampalataya. So ito lang ang may babahagi ko sa inyo. So wallahu a'lam.